na parating ang ating mga kasamahan na hindi nakakapit. Gagalang tayong lahat ngayon at malaking karangalan sa atin na nagiging humayag na magiging speaker natin si Reverend Leticia. Matagal ko na siya kilala. Wala pa kasawa, kilala na siya sa community ng mga pastor, Chinese pastor. Mahal na mahal siya. No? At siyempre sa congregation niya. At meron siyang katangian na dapat makuha natin lahat. No? Magaling siya magturo at ano din siya, masarap kasama. No? Minsan, magaling magturo, pero matugin naman. Kaya, pag pupunta ka na sa bahan ni Reverend siya, tapos siya, malaki, malago, at talagang makikita mo yung pagpunga ng salita ng Diyos. At kung hindi ka pa nakapunta, pumunta kayo, kasi marami kayo matutunan. Hindi lang yung malaki yung ibahan, kasi malaki din yung eskwelahan. So malaki din yung kakayanan niya sa bagay ng tagapangasiwa, yung very good steward, very good shepherd, and very good teacher. At isang pang bagay na minsan, alam mo nabasa ko yung si St. Francis of Assisi. Baka ito, hindi pa alam ni Reverend siya. Buhay pa si St. Francis of Assisi, lumiko na yung Franciscan Society. Parang lahat ng pinaghirapan ni St. Francis nawawala. Talagay ko, imagine ko, umiiyak siya. No? Umiiyak siya, masakit ang puso niya. Merong ganung panahon talaga na dumarating sa lahat ng mga leaders, no? Leaders natin. At minsan, katabi ko si Reverend siya, hindi naman masyadong mahaba kwento. Pero talagay ko dahil masyadong magaling na yung mga leaders niya, minsan, naramdaman ko yan sa hindi na nila ako kailangan. Ang heartache is, kailangan ba nila ako? Kahanap ng ibang buwan. Kaya sabi ko, Reverend din siya, masyadong magaling. Hindi magaling din yung mga sumunod sa kanya. Kaya, pero masakit din. Ngayon, we welcome natin siya. Siya ay talagang masarap na lingkod ng ating Diyos na Ama. Welcome kayo. So, positively, nasa work o doon na ako. Pero, last week, when I called up, ano pa pala ako, sabi ko, meron pa ba ng training dyan sa Monday? Ano yung sabi na, go, libre pa lang ako. So, last Monday, sabi ko na siya, no, hindi ka pa mag-experience. Pwede na, kasi I can leave in the evening. Gabi na ako pwede pala sa Manila. 5 hours na pala. Ang ganda. So, pray for me, I will leave 7 o'clock. We'll go back to the we'll reach 9:30. We'll never stay next time to church. And then siya chose na action namin na. Anyway, every time I heard about community sa Manamay, once we're so happy with your work. Let's not miss kami support sa kami. Renner or nung araw sa Pastor Alfred, no? Alfred Del Mundo. Ano ng mga pangalan niya? Ngayon siya paligid sa kanya. Anyway, so we're so happy with your group and we're so encouraged. Recently, mayroon magkakain na gawin na partnership with the will of God ang nangyari at our school. Hopefully, God will really be with us.
Anyway, this afternoon I want to share with you, go for the medals. Sino ang awardee dito? Wala ka dito ang awardee. Siguro na awardee yan. Ang awardee yan. Magtatapos kayo. Pero anyway, sa buhay ng tao, tingnan natin ang first comparison. Earthly prize or earthly awards is temporal and can be attained in a limited time. Ibig sabihin, pag nagawa tayo sa award, it's only that time. Example, valedictorian ka ng high school, magna cum laude o sa mga ng college. Wala na. Nasa ako na lang. Yung diploma mo or medal, nasa wala lang aparato, kaya aparador. Pag nasulong, nahuhula. Nahuhula yun. By God's grace, I was voted as model student of our junior high school Chinese subject and senior high school in Legazpi, Naga. Sabi ko, Lord, wala kayong mga medal ko eh. Nasulong gusto yung bahay namin. So, temporary lang yan. Hindi eternal. But, tingnan natin the heavenly prize or medal is eternal. It must be attained on a lifetime basis. Habang buhay yan. So, tapos ko ng pastoral work ko 2 years ago, 3 and 9 months tamang sa I have 2 years in Taipei, 2 years in Summer Town yun in Ika, sa kanyang dalawa. So, sabi ko, baka nakita na yung medal sa akin. So, I will now aspire for another examination. Yan, aspire nyo ang missionary medal. Isang medal ang missionary medal. Tingin natin, 4 na awards sa akin, brown. May isa doon para sa inyo. Pero pag hindi mo nakatapos yun, wala kayo. Bawal na yung medal. Pag tapos kung how many years is supposedly, 20 years ka pa ng missionary, eh, 10 years, pagod ka na, ayaw mo na balik na sa buhay mo. Eh, mawala yung medal mo. Mabagbuhay ka sa medal. Tingnan natin first. I will give you 3 N. 3 N's. Number 1, motivation. Ano motivation natin? To serve the Lord. Christ's suffering. Sabi ni Peter, I witnessed of Christ's suffering. He was admonishing the elder during his time. I witnessed of Christ's suffering. If I know suffering in Jesus' cross, our first motivation, the love of God, the love of Jesus Christ. Second motivation, Christ appearing. Sabi niya, one who also will share in the glory to be revealed. I will share in the glory to be revealed in heaven when Christ comes for the second time. So, isa sa past, Christ suffering. Isa sa future, Christ appearing. Isa, when Jesus came as the Lamb of God, God's love. Yung isa, He will become as Lion, King of Kings. There will be some judgment. Ano yung mas magandang motivation? Yung reward o yung love? Sa akin, gusto ko yung love. Kasi yung love sa loob yun. Diba? Ang reward sa heaven pa. Diba? Pero ang reward yung importante din. When my son is just 4 years old, we were staying in the parsonage. 4 years old, nursery. Late. Isang minuto sila, isang part, lalakad na siya, 2 weeks, nasa classroom na. Pero okay, saan? If you always go early in the morning, if you go 1 peso or 5 pesos, after 1 days, hindi na late. Ano? Okay yung award ko yung pala, tinakot siya ng teacher. Tinakot ng teacher. Siguro pinigulan ka. Problem tayo, inananalay. Anyway, we are motivated by the Lord.
na nung drugs this time, you are smart for that. And then, may isang award na naman sa tingnan mamaya ngayon last portion. Then, ministers, second M, incubation ministers. May lima ang biggest attitude, determined to win. Determined to win. Nagkapanya ko dyan. So, 1 Corinthians, let's see the Bible verse. 2 Corinthians. Therefore, I do not run like a man running endlessly. I do not fight like a man beating the air. Di ba? May ibig ko. Ang attitude niya talaga, mayroon siyang manalo talaga. Bakit? Nag-run siya, may aim siya. This morning, 2K. Tomorrow, 4K. Lalo gumagana yung buwan niya, takbo. Tapos pag nag-fight siya, pero may sparring partner, in the air lang. Hindi naman nanalo, at lagi naman ang sparring partner, Yung araw na, nung nagbabinata ako, gusto ko yung maging karabista eh. Pag pinamata ako lang kung sa gym, may hindi siya ako. Bilang ko ng libro, akala ko lang. Ay, hindi. Okay, magpalain ko lang sparring partner. Lahat kayo nila. So, ang-build ko, gusto rin yung fight, on the ground. Build ko pa rin. Anyway, so, pag pupunta ko sa karate tournament, wala. Parang siguro karate. So, ganyan pala ang minister. Pag lahat pala yung nasa isip lang, hindi ko mananalo. I believe your training is on the job. Sabi ko, hindi pala yung nasa classroom. Di ba? Alam na mga trainer natin. Dua na mapagpuso natin. Kasi sa mababagi, mag-trainer. So anyway, importante yung attitude na yan. We must win. Secondly, eager to win. Second, Corinthians pa rin. Ikaw na lang malaki. Sige lang. Sabi ni Paul, 9:27, no, I did not make this today so that after I preach to others, I myself will not be disqualified from the promise. Very eager scholar. Sabi ni Paul, ayaw kong ma-disqualify. Kailangan mo, every day, spiritual discipline ng Lord. Pwede wala. Gising, after a good brush, prayer, meditation, quiet time, diba? Memory verse. This is the discipleship training myself and training others. I prayed a Torah group, book 1 na, serve. We will be training book all this time. Tomorrow, 1 hour experience natin lang. I will turn maybe on network. Discipleship is very talaga, hindi. You need to memorize verses after verse. Namigay ko sa niya. Praise God for these materials. We are training so many pastors na kaya in the process. So, ganyan yung gagawin natin. Hindi kayo sa graduation na ngayon, unas, relax. The same pa rin ang pag-isip. Hindi po yung graduation na relax na nawala naman white time. It's happening in so many branches ng seminary, Bible school, graduation bagay sa Bible. Hindi ko white time. So that's why disqualified. Marami na disqualified the pastor of missionary. Okay. The third attitude, longing for his appeal. Tingnan natin. Sabi ni Paul, si Paul Leto, now there is a store for me, for I from a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Sure. Yes, we can be sure.
Now we have award in heaven. Sigurado yun, di ba? Which the Lord will award to me. Siguro siya may award siya. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ganda, no? Itong crown of righteousness. So very sure si Paul na pagdating niya sa heaven, isang crown of righteousness. Nandun kayo sa heaven. Kasi may nangyari sa verse 7 yun. Bakit? Tingnan natin yan. Let's continue on. The fourth attitude we need to serve. We go back to 1 Peter. Sabi ito, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Diba? Tayo, parang willing, hindi willing. Sa television. Willing missionary. Diba? Kasi mga missionary, very, very positive and thinking, but also very self-motivated. Hindi pwede pindot. Pindot, galaw. Siguro lipat sa pro at church ko. Pastor ganyan din. Pindot, galaw. Ay, pagkain na yung mga mentor, yung mga bisita. So, we have to be willing to go out every day. Talaga ng buhay natin. Willing to suffer. Ito ang talagang tingin ng mga urban poor missionary. Willing to suffer. Ako hindi ako sa sarili. Kasi punta ko sa Balabon. I will also urban poor ministry sa Balabon. Sama ko sa namin, in person, from 16 ka. May nanalang ako. Ibang hindi ko nalalampak din sa bahay namin. Doon. Parang may pusa. Alam mo, ako'y parang may pusa. Alam mo, ang pinaka-ayaw kong malampak ay yung daling sa pusa. Nag-pray na ako, Lord, madalian mo itong visit ko. Parang iba kayo na ako dito. Tumakan din na lang. Sa nagdalawang weeks na dito parang di pala na. Anyway, hindi na bumalik ko. Hindi na bumalik. Ay, talaga, pwede. Istorya na dyan siya, award. Okay, what is your attitude? Tingnan natin mga sasabihin natin. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Yes, kayo mga graduates, you will receive this crown of life. Pero huwag kayong malis sa Balpura. Mamaya pa, pero mas mabuti mo ng church na yun, mas mabuti mo yung pera. Kung gano'n, mawala itong plano. Hindi kami suffer from God eh. Sanay ka na sa amoy, doon ka na lang. Diba? Then another verse. Do not be afraid of what you are about to suffer, I tell you. The devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Sabi ni John, be faithful, even to the point of death. I will give you a crown of life. Ganda. Ito ang crown na hindi ko na pati amoy pala na ba, ay ko naman na. Hindi ko kaya yun talaga. Anyway, let's continue on that. Lifestyle. After we have the 5 attitudes, anong lifestyle natin lalabas na buhay-buhay natin? Number 1, discipline life. Disiplina. Sobrang disiplina. Let's see the Bible verse. Everyone who competes in the games goes into sprint training. Very strict yan. Okay. Pero kailan natin pala yan? Walang memory verse, walang quiet time, walang prayer time, walang nangyari. Hindi matuwa. I experienced discipleship last year, 2019.
ang start ng upuan, with people from Canada. Ang game was serious yan, because requested by the Canadian. We're not using it. Magsimula doon, okay, may sa buhay ko. Maintain my point time, and maintain my verse. And saan nangyari sa buhay ko? Dala ng trust ko. Nung araw, kasi mag-retire na ako, sabi ko, parang dapat na lang. Sabi ko, manunod na lang kayo ng bali. Pero nabila sa Venezuela, over-recorded over there. Sabi ko, mamamatay ka magpapaata. Kasi napapaganda na ba? Pagkanta. Buhay ka na din sa akin. Yung pala, Lord is Friday. I will impart you for this partnership. Praise God. Nung araw, believe it or not, they will wait na lang. No, one page, 2 minutes tapos na. Bago Jesus. And after that, one chapter again. 1 minute and then, di ba sinusin na ako? Monday at Tuesday, Tuesday at Tuesday, free lahat ng mga Diyos. Walang kwento pa kung bakit. Gusto ko yun. Kasi hindi bored din ako. Since, yung bagay, wala ako sa asin. Kung nalala ng boses, ganda ng movie. Parang meditation. Pwede ko. Kumita ko sa iyo. Ayun ko na talaga. Inalis ko lang ngayon. Ba't tinibis mo na na? So, strict praying. Hindi pwede. Hindi sa babe na tayo. Hindi pwede na. Ba't hindi pang-laban sa una? Okay, continue tayo. Lifestyle number 2, mastery of self. Sinabi ni Paul, di ba? Kanina na sila, I equip my body. Ano yun? Paano mo master yung body? Anong klase na nasa body natin na kailan i-control natin? Kung hindi ma-control, siya ang master. Di ba? May mga appetite talaga sa loob. Is the number 1 appetite, eating. Nung lumalaki ako, talaga sarap ako kumain. Uubos ko talaga yan. Ngayon lang, pwede. Isang beses, nasa Jubilee na kami. Kumain kami sa elder sa restaurant. May ingay ako. Sabi siya, dahan-dahan na. Pinagaling mo din siya. Dahan-dahan na. Ngayon naman. Kasi nung maliit ka, wala mo na kayo nito. Kasi tulungan ko sa probinsya. Diba? So, second atin tayo, sex. Diba? Eros. Third atin tayo, okay. So, last 2 weeks ago, 3 weeks ago, the old formation came coming up for 50 years anniversary. May 1 week kami in seminar. The last day during the conclusion na paano sila, I think my last word for them. Okay, we are so blessed. Pag naging missionary kami Jubilee, you will be supported kasi partial 2,000 hanggang mamatay. So, hanggang ilibig. Kasi may pera pang panglibig. Tatlo lang tandaan nyo para yung mag-disqualify. Either sex, silver, significance, or tattooing, gold, girls, or gold. Sabi ko, itong tatlo, tandaan nyo. Pag bumaksak kayo sa tatlo na yan, disqualify ka. Stop lang ng disqualify. Ganun sila sa ako. 2 years, meron na pinista talaga. Nagkasala sa sex, nagkasala sa body, nagkasala sa power. The Lord
graduates, papunta kayo sa field ninyo, tala ninyo tatlo yan ESA, tatlong GIA, sex, silver, significance. G, girls, glory, and gold. Diba? Importante yan. Okay, beat your body. It is not greedy for money. Number 4, not greedy for money, sabi ni Peter. Then, number 4, balanced growth. It's the important. It's the balanced growth. Kanto palang growth talagang makamtan natin. We must grow spiritually to be victorious and fought the good fight. That's struggle in life with our enemies. Diba? Marami tayo dyan. Sa buhay ko, dalawang isip lang na ipagkawal. Nakasundo ka ng isip. Malilit pa kami ng tao. Hindi pa ako away lang kami. Grade 1, grade 1. So, napanan Albay Public School. Eh, after classes pa, dilinisin namin. May bulot pa doon. Nakalawa kami isang bulot. Ulang, away kami. Makalawang away. Pinagkakawa. Siyempre ng araw, meron tayo mga research. Isipin ka kayo. Isang kunin na pinag ako, kalating pinag lang ako. Lumati sa akin, nanonood kami ng musika. Nag-away ka. Nakita kayo sa pinag ako. Nagbubuhay na ito, bro. Mas nagbubuhay na ito ang business namin na sulong ka na. Pero, anong buhay ko ako? Anong mga hanggang ngayon, tinabuo ko, yung pa rin. Diba? So, nag-bravo ko. Nakakita kung nagdadala ng tapoy namin. Pero bubagsak ako. Parang tayo na sa taas. Panginit tayo na bubagsak tayo na tapoy na tayo. So, yung bravo din, sabi ko, Brad, ngayon na. Magdadala naman ako. Very careful. So, kailangan struggle in life. Hey, finish the race. Ano po race ko? I work and ministry. Tapos natin ating mission. We're a missionary. We're a pastor. And take the faith, conviction, and beliefs. Yung faith natin na nilulog sa ating mga teacher. Kapag maganda doon eh, iba na ng pera, dito na ako. Iba na pala tayo dito. Hindi pwede yun, di ba? Dito pa rin tayo. Di ba? Pwede, pwede sa tabaw pa na. Sa papo pa. Sa may pera pa. Gano'n yung pera, nandun pa. Masarap siguro doon. Huwag ka kasi pumunta doon. Di ba pa na pala tayo? Di ba? So, yung kagad tatlo yan, you will be qualified to have a wrong. And natin, be a good model. Last verse tayo. Ano sinabi dyan? Be a good model. Not lording it over those entrusted to you, but being someone's to I believe NMP is one of the best mission kasi yung mga teacher, trainer, yung mga leader, ay kasama nyo. So, di ba? And sino hindi sumasama? Dala sa tayo natin natin kung sino sumasama. Kung minsan, busy din kasi yung mga leader. But as much as possible, we need to go out with you. Diba? Oh, evangelism. Diba? O customers. Kasi may isang trainer na, I will church. Pinadala sa isang missionary niya sa Mountain Province. Nagturo siya evangelism. Tapos, OJT, nasa bahay, ay nasa pasunit, ayun lang. Ayun. Isang pulsay. Hindi siya maganda. Pinari siya ng church. Kasi,
Dito lang pala discipleship niya at evangelism sa ulo lang. Pag nalabas, hindi sa kasama. Pwede, di ba? Kailan kasama tayo? Di ba? Oo. Last portion. Medals! Hanapin natin medals natin, ha? Number 1 medals. God that will last forever. So, I first read the Son of anong verse ka? Body will be my slaves. Body will not be my master. God that will last forever. So yung mga victorious pastors, missionaries, elders, deacons, ministers and God that will last forever. Hindi sila natalo sa tatlong S. Hindi sila natalo sa tatlong C. Overcomers sila. Di ba? Number 2, God of glory that will never fade away. Verse 25, 4. Sa mga pastor yan. Leaders, model, shepherd, under shepherd. Di ba? Willingly, eager to serve, not God or man. Number 3, God of righteousness. Yun ang sinabi ni Paul. And put the good fight, and run the race, and take the faith. Ito ang bigyan ng God. Diba? Number 4, disqualified ako yan. Ayun, qualified tayo. Lotitan na ako kayo. Disqualified ako. I was in charge. I was there. Hey, sabi ko, saan hindi mo? Ito, magpagawin mo ito. Pumunta ko doon. Air condition mo. Dito ko hindi lang ko sa training center. Dito ko sa training center. Ganyan na mo CR. Bakit? CR niya ang affiliated. Kung tumulong ka, may katabi na. God give me another request. I will help you. Kami na. You filled me by the Holy Spirit. Natapos ko, pastor, kapahinin sa Lord. Natapos ang missionary work ko, kapahinin. Thank you, God. Para sa akin talaga. Would you like to describe our attitude? When you see Jesus Christ, you are talking about Him at His one crown. And ahead of us, lots of witnesses. Dami na. Old Testament, New Testament, church age, and missionaries all over the world. We are now in this generation to be the model of the next generation. Okay? Sana yung susunod sa atin, may hindi na sila. Lord, we thank you because you raised up Timothy to have impact in the urban poor ministries in the Philippines. Thank you, Lord, for this mission.
grew. We thank you, Lord, because you implant in our hearts the burden to go down into this family. Thank you, Lord, for those who are supporting all these missionaries, Lord. Thank you for all those trainers. Lord, we just ask you, raise up more leaders, raise up more missionaries to reach out some Islam areas in the Philippines and in Southeast Asia. Thank you very much, Lord, because you are the Lord of harvest. You will just all those who will serve in the harvest. Be with us, Lord, as we continue with our graduation ceremony. In Jesus' name we pray.